Magandang araw! Isang panibagong araw na naman para sa pag-aaral ng mathematics. Sa araw na ito ating tatalakayin ang paglutas ng suliranin na ginagamitan ng pagbabawas o subtraction. Sa nakaraang taon, napag-aralan mo ang iba't ibang suliranin na may kinalaman sa pagbabawas. Ngayong taon, ipagpapatuloy mo ang pagtuklas sa mga suliranin na may kinalaman sa pagbabawas upang mas lalo kang maging sanay sa paglutas ng ganitong suliranin. Kaya naman sa araling ito, ikaw ay inaasahang makalutas ng suliranin na ginagamitan ng pagbabawas o subtraction. Sa paglutas ng suliranin o word problem na ginagamitan ng pagbabawas, sundin ang 4 Polias steps. Ano nga ba ang 4 Polias steps? Una, unawain. Napapaloob dito ang alamin ang tinatanong, alamin ang mga datos, at alamin ang proseso. Pangalawa, planuhin. Isulat ang pamilang na pangungusap o number sentence. Pangatlo, lutasin. Ipakita ang solusyon at sagot. Pang-apat, iwasto. Iwasto kung tama ang sagot. Halimbawang suliranin. Basahin natin ang suliranin. Nahinto sa pagtatrabaho si Aling Cora mula nang magkaroon ng lockdown dahil sa COVID-19. Kaya naisipan niyang gumawa ng ube halaya upang may maitusto sa pang-araw-araw nilang gastusin sa bahay. Tinutulungan naman siya ni Mark upang maibenta ito sa online. Sa isang araw ay nakagawa si Aling Cora ng 500 tabs ng ube halaya. Nakakabenta naman si Mark ng 425 na tabs sa maghapon. Ilang tabs ang hindi naibenta sa maghapon? Pag-aralan kung paano lutasin ang suliranin. Gagamitin natin ang 4 Polias steps. Una, unawain. Ano ang tinatanong sa suliranin? Ang tinatanong ay bilang ng tabs ng ube na hindi naibenta. Ano-ano ang mga datos o given? 500 at 425 tabs ng ube halaya. Anong proseso naman ang ating gagamitin? Ang prosesong gagamitin ay pagbabawas o subtraction. Ikalawang hakbang ay planuhin. Ano ang pamilang na pangungusap o number sentence? Ang pamilang na pangungusap ay 500 minus 425 equals n. Pangatlong hakbang, lutasin. Ipakita ang solusyon. 500 bilang ng ube halaya na nagawa minus 425 bilang ng tabs ng ube halaya na naibenta. Simulan natin ang pagbabawas sa ones place. 0 minus 5. Ang 0 ay hindi maaring bawasan ng 5 at napag-aralan na natin na lahat ng 0 ay hindi maaaring bawasan. Mapapansin mo na ang bilang na kasunod na nasa tens place ay 0 pa rin, kaya manghihiram tayo ng bilang sa 5 na nasa hundreds place. Ang 5 ay magiging 4. Ang 0 na nasa tens place ay magiging 10. Manghihiram tayo dito ng bilang para sa ones place, kaya ang 10 ay magiging 9. At ang 0 na nasa ones place ay magiging 10. At maaari na tayong magbawas. 10 minus 5
equals 5. 9 minus 2 equals 7. 4 minus 4 equals 0. 75 ang bilang ng ube halaya na hindi naibenta. Ikaapat na hakbang, iwasto. Sa pagwawasto, gumagamit tayo ng prosesong addition. 425 bilang ng tabs na naibenta plus 75 bilang ng ube halaya na hindi naibenta. 5 plus 5 equals 10. Isulat ang 0 at i-regroup ang 1 sa tens place. 1 plus 2 equals 3 plus 7 equals 10. Isulat ang 0 at i-regroup muli ang 1 sa hundreds place. 1 plus 4 equals 5. 500 ang kabuuang bilang ng tabs ng ube halaya na nagawa. Tandaan natin, sa paglutas ng suliraning routine na ginagamitan ng pagbabawas o subtraction, sundin ang 4 Polya steps. Mga hakbang. Una, unawain. Alamin ang tinatanong, mga datos at prosesong gagamitin. Ikalawa, planuhin. Isulat ang pamilang na pangungusap o number sentence. Pangatlo, lutasin. Gawin o ipakita ang solusyon. Pang-apat, iwasto. Balikan muli kung tama ang sagot. Halina't tayo ay magsanay. Ang mga sumusunod ay produkto na binili ng mga magkakapatid gamit ang kanilang tig-1,000 piso. Si Annie ay bumili ng sapatos na nagkakahalaga ng 425 pesos. Si Anna ay bumili ng bag na nagkakahalaga ng 389 pesos. At si Ami naman ay bumili ng payong na nagkakahalaga ng 135 pesos. Gamit ang impormasyon sa chart, alamin kung magkano ang naging sukli ng bawat bata. Gamit ang mga hakbang sa paglutas ng suliranin, alamin kung ano ang hinahanap sa sitwasyon. Alamin ang word clue at gumamit ng angkop na operasyon. Hinahanap sa suliranin, sukli ng bawat bata. Ang word clue ay sukli. Subtraction o pagbabawas ang operasyong gagamitin. Unang number sentence. 1,000 minus 425 equals N. 1,000 pesos ang halaga ng pera ni Annie. Minus 425 pesos ang halaga ng sapatos na kanyang binili. Equals 0 minus 5. Ang 0 ay hindi maaaring bawasan ng 5, kaya manghihiram tayo ng bilang sa kasunod na digit. Mapapansin mo na parehong 0 ang mga bilang na nasa tens at hundreds place, kaya sa bilang na 1 na nasa thousands place tayo makakahiram. Ang 1 ay magiging 0. Ang bilang na nahiram natin dito ay idadagdag natin sa 0 na nasa hundreds place. Kaya ang 0 ay magiging 10. Manghihiram tayo dito ng bilang para sa tens place. Kaya ang 10 ay magiging 9. Ang nahiram natin na bilang ay idadagdag na natin sa tens place. Ang 0 na nasa tens place ay magiging 10. Manghihiram din tayo dito ng bilang para sa ones place. Kaya ang 10 ay magiging 9. Ang 0 na nasa ones place ay magiging 10. At maaari na tayong magsimulang magbawas. 10 minus 5 equals 5. 9 minus 2 equals 7. 9 minus 4 equals 5. 575 pesos ang sukli ni Annie.
Pangalawang number sentence. 1,000 minus 389 equals N. 1,000 pesos ang halaga ng pera ni Ana. Minus 389 ang halaga ng bag na kanyang pinili. Equals 0 minus 9. Ang 0 ay hindi maaaring bawasan ng 9 kaya manghihiram tayo ng bilang sa kasunod na digit. Mapapansin mo na parehong 0 ang mga bilang na nasa tens at hundreds place. Kaya sa bilang na 1 na nasa thousands place tayo makakahiram. Ang 1 ay magiging 0. Ang 0 na nasa hundreds place ay magiging 10. Manghihiram tayo dito ng bilang at ito ay magiging 9. Ang nahiram natin na bilang ay idadagdag natin sa tens place. Ang 0 na nasa tens place ay magiging 10. Manghihiram din tayo dito ng bilang para sa 0 na nasa ones place. Kaya ang 10 ay magiging 9. Ang 0 na nasa ones place ay magiging 10. Ngayon, maaari na tayong magsimulang magbawas. 10 minus 9 equals 1. 9 minus 8 equals 1. 9 minus 3 equals 6. 611 pesos ang sukli ni Ana. Pangatlong number sentence. 1,000 minus 135 equals N. 1,000 pesos ang halaga ng pera ni Ami. Minus 135 pesos ang halaga ng payong na kanyang binili. Equals 0 minus 5. Ang 0 ay hindi maaring bawasan ng 5 kaya manghihiram tayo ng bilang sa kasunod na digit. Mapapansin mo na parehong 0 ang mga bilang na nasa tens at hundreds place kaya sa bilang na 1 na nasa thousands place tayo makakahiram. Ang 1 ay magiging 0. Ang nahiram natin na bilang ay idadagdag natin sa hundreds place. Ang 0 na nasa hundreds place ay magiging 10. Manghihiram tayo dito ng bilang at ito'y magiging 9. Ang nahiram natin na bilang ay idadagdag natin sa tens place. Ang 0 na nasa tens place ay magiging 10. Manghihiram din tayo dito at ito'y magiging 9. Ang nahiram natin dito na bilang ay idadagdag natin sa 0 na nasa ones place. Ang 0 na nasa ones place ay magiging 10. At maaari na tayong magsimulang magbawas. 10 minus 5 equals 5. 9 minus 3 equals 6. 9 minus 1 equals 8. 865 pesos ang sukli ni Ami. Tandaan natin, sa paglutas ng suliraning routine na ginagamitan ng pagbabawas o subtraction na may regrouping, alamin ang mga sumusunod. Ano ang tinatanong sa suliranin? Ano-ano ang mga datos o given? Ano ang prosesong gagamitin? Ano ang pamilang na pangungusap o number sentence? Ipakita ang solusyon at alamin ang sagot. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa susunod nating pag-aaral ng Mathematics. Paalam!